Hay, napakahirap talaga maghanap ng trabaho. Bulalas na 25 taong gulang na si Mary Jane Santa Ana. Pasalampak na lamang siyang naupo sa gilid ng kalsada at ginamit na pamaypay ang folder na hawak. Maghapon kasi siyang naglakad para maghanap ng trabaho. Kundi ba naman kasi nagsara ang restaurant na halos isa't kalahating taon niya ring pinapasukan, hindi siya magtitiis sa init ng panahon at sa paglalakad ng maghapon para lang maghanap ng bagong mapapasukan. Hindi naman siya pwedeng mabakante at tumuwanga na lang dahil bukod sa may inuupahang apartment sa Maynila, siya na lang din ang inaasahan ng pamilya niya na nasa Batangas. May nakababata siyang kapatid na lalaki na pinag-aaral pa niya ng kolehiyo. Hindi niya rin maaasahan ng mama niya dahil mahina na ang baga nito at dumadalas ang pagpapa-ospital. Kundi lang sana sila iniwan ng tatay nilang babaero ay hindi sila magkakaproblema. Bilang panganay, siya na ang sumalo ng responsibilidad na iniwan nito. Tumunog ang cellphone ni Jane at nadali-dali niyang kinuha sa bitbit na shoulder bag. Akala pa naman niya ay isa na sa inaplayan niya, pero ang kapatid pala niya itong si Jacob. "Oh, hello Jacob. Bakit ka napatawag?" Tanong niya pagkasagot ng tawag sa puntong Batanggenyo kung saan siya lumaki at nagkaisip. Pero kapag naman ang kausap niya hindi kababayan, umaayon din ang punto niya sa kausap. "Ate, ang mama ay dinala na naman din sa ospital. Nahirapan na naman siyang huminga kanina eh." "Ano? Kamusta naman daw si mama? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" Tanong niya. Pilit niyang itinatago ang pag-aalala at ang nalalapit na pag-iyak. Kailangan niya maging matatag. Noon pa man ay tinuruan na niya sarili na maging matatag. Dahil kung hindi, ano na lang ang kakainin nila? Ano na lang ang mangyayari sa kanila kung panghihinaan siya ng loob? Kailangan siya ng mama at kapatid niya, kaya't hanggat kaya niya, magpapakatatag siya. "Ayos naman siya ngayon ate. Natutulog na si mama pero naka-oxygen tank pa eh." Sagot ng kapatid niya, punto ring Batanggenyo. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maayos. "Ate, gagastos na naman tayo sa pambayad din sa ospital at sa gamot ni mama. Nagbigay na ng reseta ng gamot ang doktor para kay mama kanina." "Gayon ga, hindi balit bukas na bukas ay magpapadala ako. Pero baka yung pambili na lang muna ng gamot ni mama ha." "Sige ate, ay papaano, pasensya ka na ha." Ayos laang Jacob. May naitatabi pa naman siyang kahit papaano. Nagtatabi talaga siya ng pera noon pa para just in case na may emergency tulad na lamang ngayon ay may mahuhugod siya. Ganun pa man ay hindi naman yun malaki. Lalo pat nagagalaw na rin ngayon matapos mawala ng trabaho. "Kung may trabaho lang sana ako din ay matutulungan kita sa gastusin ate. Paano kaya kung tumigil na muna ako sa Yan ang wag na wag mong gagawin Jacob Santa Ana." Mariing putol niya sa kapatid. "Pero ate, kailangan na nating magtulungan. Nahihirapan ka na diyan eh. Alam ko yun. Babalik din naman ako next school year eh. Mag-iipon laang ako tutulong sa'yo. Marami-rami na rin tayong utang din eh ate. Ako'y napapaawa na sa iyo. Wala man lang ako magawang tulong." Napapikit ng mariin si Jane at hinilot ang gitna ng kanyang kilay. "At ano naman ang trabahong gagawin mo, Jumbo?" Tanong niya at binanggit pa ang palayaw na ayaw marinig ng kapatid. "Ate naman, Jumbo ka na naman eh. Binata na ako ha." Natawa na lamang si Jane. Ayaw na kasi ng kapatid na tinatawag itong ganon dahil hindi naman na raw ito yung tabatsoy na bata noon. Katunayan ay maganda naman na ang katawan ng kapatid. Binatang binata na. Sadyang pang-asal lang talaga niya yun dito. "Marami naman pwedeng pasukan din ni ate. Kahapon nga lang may naghahanap ng macho dancer sa bagong tayong bar din sa malapit. Gigiling laang naman yun eh. Yakang-yaka ko na yun." Pabirong sagot ng kapatid. "Ikay ulaga, tumigil ka Jacob ha. Pareho nating alam na matigas ang balakang mo. Kasing tigas ng ulo mo." Tumawa rin ang kapatid sa kabilang linya. "Pero seryoso nga ate, tutulungan na muna kita. Maghahanap na rin ako ng trabaho din sa bayan." Nagbitiw ng malalim na paghinga si Jane at tumanaw sa mga sasakyang dumaraan sa kalsada. "Sayang ang taon kung hihinto ka pa, Jacob. Kaya ko pa naman eh. Basta bantayan mo na lang si mama at pagbutihin mo sa pag-aaral. Yun pa lang, malaking tulong mo na sa akin. At saka kung makatapos ka kaagad, mas magandang oportunidad ang makukuha mo sa trabaho kaysa ngayon. Ako nang bahala, yakang-yaka rin ni ate to. Ako paga,
Si Miss Mary Jane Santa Ana, re. Pero ate, wag nang makulit, Jacob. Sige na, pahalik na lang ako kay mama at sabihin mo magpagaling siya. Mag-iingat kayo palagi. Magpapadala ako bukas para sa gamot at gastusin niyo. Mahal ko kayo. Kapag ako'y nakaluwag-luwag, uuwi ako riyan sa atin. Pero sa ngayon, ikaw muna ang bahala dyan. Maaasahan naman kita, di ka? Sige na at baka wala ka ng load. I-text mo na lang ako sa update kay mama. Pagbaba niya ng tawag ay tumayo na rin siya at muling naglakad. Hindi niya sinasabi sa mga ito na wala na siyang trabaho at naghahanap pa lang ulit ng bago. Lalo na ngayon na nangungulit na naman ng kapatid niya. Ayaw niyang lalong mag-alala mga ito sa kanya at sa gastusin sa probinsya. Inabot na ng hapon si Jane ngunit puro no vacancy o di kaya ay tatawagan na lamang siya ang nakukuha niya. Bagsak ang mga balikat niyang naglakad na lamang pauwi. Bitbit ang biniling pagkain sa karinderya para sa hapunan nang may makita siyang isang dalaga na mukhang binabastos ng 3 kalalakihan. No, get off me nga sabi eh. Tili ng dalaga. Lumingali nga si Jane sa paligid para humanap ng manghihinga ng saklolo. Pero wala namang napapadaan sa gawing yon. Nang marinig niyang muli ang tili ng babae, ay tinakbo na niya ito. Hoy mga siraulo, layuan niyo nga siya. Sigaw niya sa 3 lalaki at ibinato sa mga ito ang hawak na plastik ng biniling hapunan. Huwag kang makialam dito miss kung ayaw mong masaktan. Banta pa sa kanya ng isa sa 3 lalaki. Aba, akala niyo naman ay matatakot niyo ako. May dinukot siya sa kanyang shoulder bag at nilabas yun. Nilaro niya ang balisong bago itinutok sa 3 lalaki. Para sanpat pinanganak siya sa bayan ng mga barako at probinsya ng balisong. Nadala niya ang lakas ng loob at tapang sa Maynila. Dahil kung mahina ka, aabusuhin ka at kakayan-kayanin ng masasamang loob sa syudad. Ano? Sige lapit. Akala niyo natatakot ako sa inyo? Higit pa sa inyong napatumba ko na noon. Tara, lapit. Idadagdag ko kayo sa bilang ng mga tinamaan sa akin. Matapang niyang hamon sa 3. Walang nagawa ang 3 kundi umatras at tumakbo palayo. Tatakbo rin pala eh, mga bahagang buntot. Balisong lang pala ang katapat niyo. Akala niyo ha? Ani Jane bago itinago ang balisong sa bag at nilapitan ng dalaga. Pero ang totoo ay wala pa naman talaga siyang napapatumba. Sabi lang niya yon para manakot ng mga walang ya. Miss, okay ka lang ba? Hindi ka ba sinaktan o ninakawan ng mga yon? Tanong niya sa babae. Tinitigan siya ng dalaga at maluha-luha na umiling. Yes, I'm fine. Mabuti na lang at dumating po kayo. Thank you so much, ate. Nagulat siya nang dambahin siya ng yakap ng dalaga at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Ayos lang yun. Mabuti at hindi ka nila sinaktan. Bakit ba kasi nandito ka malapit sa eskinita? Hindi safe dito. Bumitiw ang dalaga na ngayon lang niya natitigan. Hindi na siya magtataka na anak mayaman ito dahil sa kutis nitong akala mo ay porselana sa kinis at puti. Mukhang mamahalin din ang mga branded na suot nito, lalo na mga alahas na mainit sa mata ng mga manggagancho. I'm lost kasi ate. I'm trying to find my driver pero hindi ko na matandaan ang daan. And then those 3 ugly thugs came. Alam daw nila kung nasaan ang daan. Hindi naman ako sira para maniwala sa kanila. I can't call my driver too kasi deadbat ang phone ko. Sagot nito sa tila sosyal ngunit kikay na paraan. Ganun ba? Saan mo ba huling natatandaan kung saan nakapark ng sasakyan mo? Tanong niya na agad naman itong sinagot. Sinamahan ni Jane ang dalaga na nagpakilala sa kanyang Liana. At tama nga siya na 18 taong gulang pa lang ito. Nang makarating sila sa sinasabing lugar ni Liana na sa tapat lang pala ng dating restaurant na may nagtatrabahuhan, ay naabutan nila roon ang sasakyan at driver ng dalaga. Tumakbo agad si Liana sa driver nito. Tatalikod na sana si Jane para iwan ito dahil nawili na si Liana sa pagsusumbong sa driver nito nang nangyari dito. Pero tinawag siya nito. Wait lang Ate Jane. I haven't given you a reward yet. Don't leave. Reward? Naku, wag na Liana. Hindi naman kita tinulungan para lang dun. I know, but still, I owe you my life. Kung hindi ka dumating and if you didn't save me, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga pangit na yon. Umiti lang si Jane at umiling. Ayos lang yon, hindi naman ako nag-expect ng kapalit eh. Sige na, mag-iingat ka na lang sa susunod. Tumalikod na ulit si Jane,
Pero persistent pa rin ang dalaga na suklian ng ginawa niyang kabutihan kanina. At least, let me treat you a dinner. Binoto mo yung food kanina, diba? I saw it. Sabi muli ng dalaga. Nang banggitin nito ang pagkain, ay napahawak agad si Jane sa kanyang tiyan. Tumunog ito ng malakas na siguradong narinig din ni Liana at ng driver nito. Dahan-dahan siyang humarap sa dalaga nang nakangiwi. Sige na nga, basta wag sa sosyal na kainan na. Anya na tinanggap na ang alok ng dalaga. Sa malapit na fast food restaurant sila kumain. Hindi na nahiya si Jane at kumain talaga siya ng marami. Nalipasan kasi siya ng gutom kanina kakahanap ng trabaho. Ang natatandaan niyang huling kain niya ay bago pa siya umalis ng apartment kaninang umaga. Ate Jane, are you looking for a job? Nakita ko kasi ang resume mo. Tanong ng dalaga sa kanya. Napansin niya na nakatitig ito sa white folder na nakapatong sa mesa. Nilunok niya muna ang kinakaing manok at uminom bago sinagot ang dalaga. Oo nagsara kasi yung restaurant na pinagkatrabahuhan ko. Maghapon na nga ako naghahanap ng trabaho kaso ang tataas ng requirements ng iba. Hanggang high school lang kasi ang natapos ko. Bukod sa ganda at lakas ng loob, wala naman akong ibang may pagmamalaki pa. Tugon niyang may pahabol pang biro. Natawa si Liana sa sinabi niya, pero kalaunan ay bigla ring natigilan. Eksaherada pa itong umanga at tumaas ang hintuturo na para bang may naaalala. I think I can help you with that. Yeah, I can help you find a new job, ate. Sabi nitong nakangiti. Tumukwang pa nga ito sa kanya na parang mas excited pa ito sa balita. Job? Anong trabaho ba? Baka naman mataas ang standards dyan Kakasabi ko lang na high school graduate lang ako. No, ate, silly. I have an older brother kasi and he's looking for a new executive secretary. Naibuga ng di sinasadya ni Jane ang iniinom na soft drink sa sinabi ng dalaga. Executive secretary? As in yung sa mga kumpanya, ganun? Nalalaki ang mga mata niyang tanong. Nakangiting malaki namang tumatango-tango ang dalaga. Exactly. My kuya is the current CEO of our company. His name is Lion De Silva, by the way. Have you heard his name? Napanganga nga ng tuluyan si Jane. Narinig pa lang niyang apelidong De Silva ay para na siyang sinampal ng kahirapan. Kilalang pamilya lang naman ang mga De Silva lalo na sa business world. Kundi siya nagkakamali, De Silva ang nangunguna at pinakamalaking real estate company sa bansa. Marami pang ibang business ang mga ito kaya mas lalong yumayaman. Unti-unti bumagsak ang balikat ni Jane sa na-realize. Mas lalong hindi ako papasarian, Liana. High school nga lang natapos ko, di ba? Imposibleng tumatanggap ng tulad ko ang mga big-time company tulad ng sa inyo. Dismayado niyang sabi at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Bigla naman siyang pinalo ni Liana sa may kamay at naikinagulat niya. Ano ka ba, ate? Hello, ako na to. Si Liana De Silva, little sister ni Leon De Silva. Ako na ang bahala sa'yo. Basta pumunta ka sa company bukas and wear your best attire, okay? May trabaho ka na. Pero wala akong alam sa trabahong sinasabi mo. Hindi rin ako magaling sa computer. Pwede naman ako sa restaurant bilang waitress o receptionist. Kung may kakilala kang may restaurant, dun mo na lang ako ipasok. Basta ate, pumunta ka sa opisina ni kuya. Hindi na rin nagtagal si Liana dahil tinawag na ito ng driver nito para umuwi. Nag-iwan na lang ito ng card kay Jane kung saan nakalagay ang pangalan nito at ang address ng company nila. Pwede ba ako rito? At kung pwede nga, kaya ko ba? Nag-aalangan niyang tanong sa sarili habang tinititigan ng calling card. Pero nang maalala ang sitwasyon ng mama niya at ng kapatid sa probinsya, ay nagkibit-balikat na lamang siya. Wala rin naman sigurong mawawala kung susubukan. Kaya sige na nga, kung bagsak, edi bagsak. Samantala, nagmamadaling bumaba ng sasakyan niya ang 28 taong gulang na si Lion De Silva nang makarating sa harapan ng kanilang mansyon. Where is she? Tanong niya sa mayordoma na sumalubong sa kanya. Nasa living area po, sir. Malalaking hakbang na tinungo niya ang engranding living area ng kanilang mansyon. Inabutan niya roon ng mga magulang at ang kaisa-isa at bunso niyang kapatid na babae na si Liana. I'm like super afraid talaga, Mom, Dad. I can't believe na mangyayari sa akin yun. Rinig niya ang eksaheradang kwento ng kapatid. Lumapit siya sa mga ito na kaagad napansin ng kapatid. Kuya,
Tili nito at patakbong lumapit sa kanya. Dinamba siya nito ng yakap. What happened, Liana? Mom called me kaya umuwi agad ako. Sabi niya. Sinilip niya rin ang mommy at daddy nila na nakaupo lang sa couch pero nakibit-balikat lang ang mga ito. 3 ugly thugs harassed me, kuya. I'm walking alone near kasi sa alley. I'm looking for Manong Mando, then they came. Sabi nila tutulungan nila ako, but I know they want to do something bad to me. Maluhaluhang salaysay ng kapatid hanggang lumiwanag ang mukha nito. Mabuti na lang at dumating si Ate Jane. She's such a hero. She saved me from those perverts, kuya. Super tapang niya, like 3 ugly guys yun pero hindi siya natakot. Naglabas pa siya ng what do you call again to that knife, Mom? Bumaling pa ang kapatid sa mommy nilang sa halip na mabahala ay naaaliw pa sa pakikinig sa bunsong anak. Balisong dear, tugon ng mommy nila. Yeah, that one. Tapos umatras na yung mga pangit, kuya. Kung di dumating si Ate Jane, for sure baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga pangit na yun. Huminga ng malalim si Lion at hinilot ang kanyang sentido. Nag-alala pa siya na kung ano na nangyari sa kanyang kapatid nang makatanggap siya ng mensahe kanina. Pero hindi naman pala ganun kalala. Eksaherada lang ang mami niya magkwento. Nang malaman niya kasi ang nangyari sa kapatid, kahit na marami pa siyang inaasikaso sa kumpanya, ay iniwan niya kaagad ang mga yun at nagmamadaling umuwi. Nagpapasalamat siya na safe ito. First of all, ano ba kasing ginagawa mo sa lugar na ganun? At bakit ka naglalakad na mag-isa? Binabayaran ba si Manto para pabayaan ka? And secondly, sinong Jane yung tinutukoy mo? I told you already, Liana, to never ever trust someone you didn't know. Paano kung kakuntsaba niya ang mga yun at hututan ka lang ng pera after kanyang iligtas? Mahabang sabi niya sa kapatid. Lumalabas na naman ang tono niyang kinatatakutan ng mga empleyado, ngunit hindi ng kapatid. Sanay na marahil sa kanya. First of all din, kuya, it is not my intention na maglakad na mag-isa sa unsafe na lugar. Naligaw ako, okay? And it's not Manong Mando's fault kasi ako ang nag-insist na bumaba para bilhin yung kailangan ko rin sa market. Pairap na sagot ng kapatid na nakataas pa ang hintuturo at nakapamewang. And secondly rin, kuya, hindi katulad ng mga pangit na yun si Ate Jane, cause she's genuine and mas lalong hindi siya pangit. And for the record, hindi siya nanghingi ng kahit na ano sa akin, even though I insist on giving her some reward. Kaya nga sabi ko sa kanya, sa company mo na lang siya mag-work. You're still looking for a new secretary again, right? Perfect. I hired her already for you. Pupunta siya sa company tomorrow morning for her job orientation. Mary Jane Santa Ana ang name niya. Mahaba at walang pahingang litanya ni Liana. Nagsalubong ang dati at palagi na yatang salubong ng mga kilay ni Lion sa sinabi ng kapatid. You what? You hired that Jane to work for my company and for me without my prior approval? Are you serious? Mariing sabi niya. Literal na mariin bawat bigkas ng mga salitang you, my, at me. Hindi naman ako nautal, right, kuya? So, yeah. Naghahanap kasi siya ng work. And naghahanap ka rin ng secretary again kasi you're so perfectionist and dread boss, diba? Naka-cross-arm bang sagot ng kapatid. Dumilim ang mukha ni Lion at nagigting ang kanyang mga panga. No, how could you decide kung sinong tatanggapin ko at hindi sa kumpanya ko? You know what? I'm too tired for this, Liana. This is a nonsense talk already. Aakit na ako. Pagod na niyang sabi at tumalikod na. Ni hindi na siya nakapagpaalam sa mga magulang na nakikinig lang sa kanilang dalawa. Pero hanggang sa pag-akyat niya sa kanilang grand staircase ay nakasunod pa rin ang makulit niyang kapatid. Pretty please, kuya. Tanggapin mo si Ate Jane sa company as your secretary. I know magugustuhan mo siya. She's beautiful and matapang pa at may balisong. Jeez, Liana. I can't just accept someone to work for me without knowing first who they are. Hindi dahil matapang siya at tatanggapin ko na. That's why meet her tomorrow at your office. Sinabi ko na nga sa'yo, right? Interview her para mas makilala mo siya. But promise me you'll accept her. Lalo lang sumakit ang ulo ni Lion sa makulit niyang kapatid. Kundi lang ito kaisa-isa at babae pa, ay baka nasampulan na niya ito kanina pa. Hindi na lang niya pinansin ng kapatid at papasok na sana sa kwarto niya. Pero hinarang siya nito. Liana, get out of my way. Kuya, please, just this one. Seryosong pakiusap na nito. Kuya, you know I never asked something from you, diba? Ngayon lang ako hihingi ng favor sa'yo.
Please accept Ate Jane as your secretary. Or else, hindi mo na ako makakausap ulit. Like, never again. Tinitigan lang ng malamig at tila walang interes ni Lion ng kapatid. Ngunit hindi ito nagpatinag. Sa huli walang nagawa si Lion kundi magbitiw na lamang ng malalim at frustrated na paghinga bago tinabig ang kapatid na nakaharang sa pinto ng kanyang kwarto at tuluyang pumasok doon. I hate you, kuya. Rinig niyang tili ng kapatid bago niya isara ang pinto ng silid. Nasa po na lamang ni Lion ang kanyang batok at marahang hinimas yun. Ang dami niyang stress sa trabaho kanina at mukhang nadagdagan pa dahil sa kakulitan ng kapatid. Nang maupo siya sa kanyang kama para magpahinga sandali, ay naisip niyang muli ang sinabi ng kapatid. Aminado naman siyang wala pang hinihinging kahit na anong bagay o pabor si Liana. Ngayon lang talaga. Hindi niya rin malaman kung ano bang meron sa babaeng tinutukoy nito na nagligtas dito para ipagpilitan nito. Unti-unti rin siyang nagka-interes na makilala kung sino at anong klaseng tao nga ba si Jane, kaya sa huli, namalayan na lamang niya na tinatawagan na niya ang HR head ng kanyang kumpanya para sabihan ang mga ito sa pagdating ni Jane sa kumpanya niya bukas. Copy sir, kami na po ang bahala sa kanya. Sabi ng kanyang kausap bago niya ito binabaan ng tawag. Pabagsak na humiga si Lion sa kanyang kama at tinakpan ng braso ang kanyang mga mata. You're such a pain in the neck, Yana. Bulong niya at hindi na malayang nakatulog na. Kinabukasan naman ay maagang nagising si Jane. Katunayan, hindi nga yata siya nakatulog dahil sa sobrang kaba at excitement. Mula kasi nang sabihan siya ni Liana na pumunta sa kumpanya at hanapin ang kuya nito para sa trabaho, ay nabalisa na siya. Wala naman kasing experience sa secretarial work si Jane. Tanging pagsusukli sa tindahan, pagiging clerk sa isang convenience store, at pagiging waitress sa restaurant lang ang experiences niya. Pero hindi naman siya tumunganga na lang. Pag-uwi pa lang niya ay nag-research na siya at nanood ng mga videos na may kinalaman sa trabaho bilang executive secretary para naman may idea na siya agad sa trabahong papasukin. Ang problema niya ay ang paggamit ng computer. Hindi siya gaanong bihasa roon, pero sisikapin niyang aralin kung sakaling matanggap siya. Kaya mo to, Jane. Kayanin mo. Para sa mga gamot ni Mama, sa pag-aaral ni Jacob, sa mga utang, at sa renta ng apartment. Kayanin mo. Mantra ni Jane sa sarili habang kaharap ang sarili sa salamin. Halos 1 oras ang ginugol ni Jane sa daan para lang makapunta ng mas maaga sa company ng mga De Silva. Sa biyahe na nga rin siya kumain ng tinapay para lang hindi siya lutang dahil sa gutom mamaya. Nang nasa harap na siya ng mismong kumpanya, halos pulutin niya ang panga sa lapag habang nakatingalang namamangha sa laki nito. Diyos ko po, huwag naman sana ako ihulog ng kapatid mo sa building na to kung pumalpak ako ng 1 beses sa trabaho, Diana. Nakangiwi niyang sabi sa sarili. Nilakasan na lamang niya ang loob bago pumasok sa building. Kahit sa lobby pa lang ay halos mabali na ang leeg niya, kakalingon sa sobrang laki at ganda ng loob ng building. Dahil sa pagkamangha niya, hindi niya napansin na may tao na pala sa likuran niya. Nabangga niya ito at nalaglag ang dala nitong suitcase. Ay hala, sorry po. Maagap niyang hingi ng pasensya sa nabangga. Siya na rin ang kumuha ng nahulog nito. Pinagpagan niya muna at iaabot na sana sa nakabangga, pero marahas na itong binawi sa kanya. Next time, huwag kang harang-harang at tatanga-tanga sa daan, okay? Malalim at malamig na sabi nito sa kanya. Natulala sandali si Jane sa gwapong mukha nito, sa natural na mapupulang labi, sa matangos na ilong, halmadong mga panga na may mga maninipis na balbas, sa brown na mga mata nito na sinisira lang ng talas kung tumingin at mga salubong na kilay. Pero hindi nakaligtas sa isipan ni Jane ang sinabi nito sa kanya. Ano yun? Tatanga-tanga ka mo? Sino? Halos wala pa sa wisyo niyang tanong rito. Lalong tumalas ang malamig na titig sa kanya ng lalaki na hindi niya alam na si Lion De Silva na pala, ang boss ng kumpanyang pagtatrabahuhan niya. Sino pa ba, stupid? Asik nito sa kanya bago siya iniwang nakanganga na lang. Gusto pa sana niyang sugurin si Lion, pero nakalayo na ito at may ilan na ring nakatingin sa kanya at nagbubulong-bulungan. Nasisira pang magandang umaga ko. Kumalma ka, Jane, at baka makaapekto pa to sa pagharap mo sa boss mamaya. Anya sa sarili. Wala siyang kamalay-malay na ang boss na ang nakabanggaan niya kanina. Hindi na lamang pinansin ni Jane ang nangyari at madaling tinungo ang front desk.
Hello ma'am, good morning. How may I help you? Nakangiting bungad sa kanya ng babae sa likod ng front desk. Hello, good morning din. Ako si Mary Jane Santa Ana. Pinupunta ako rito ni Liana de Silva para sa trabaho. Medyo alanganin pa niyang sabi. Okay ma'am, check ko lang ang ninyo. Matapos tumipa ang babaeng kausap ay nakangiti muli siyang hinarap nito. Sir Lion de Silva's expecting you already. Sakay ka na lang po ng elevator at pinutin mo lang ang 121 button. May nakaabang na sa'yo ron. Anang attendant. Gustong umanga ni Jane sa sinabing floor nito, pero nagpasalamat na lang siya at hinanap kung saan ang elevator. Hindi naman siya nahirapan dahil nakisabay siya sa ibang empleyado. Habang hinihintay na makarating siya sa palapag na pakay, sunod-sunod ang dasal niyang sana ay makapasa siya para magtrabaho roon at nang hindi na mahirapan. Siguradong malaking sasahurin niya roon at napakalaking tulong nun sa kanila ng pamilya niya. Siya na lang ang natitira sa elevator nang tumigil na ito at bumukas. Lumabas siya at isang babaeng naka-corporate attire ang nakita niyang nakaabang sa kanya. Ikaw ba si Mary Jane Santa Ana? Nakangiting tanong nito sa kanya. Opo, ako nga po. Hinihintay ka na ni Sir Lion. Follow me. Tumalikod na ang babae at naglakad palayo. Walang nagawa si Jane kundi sundan ito hanggang sa makarating sila sa isang malaking double door na mukhang yari sa mamahaling kahoy. Kumatok muna ang babae bago binuksan ng konti ang pinto. She's here, sir. Ani Althea. Come in. Narinig ni Jane ang mahinang boses ng lalaki mula sa loob at kinabahan agad siya. Lumingon sa kanya ang babae at tumango bago nito buksan ang pintuan. Let's go. Mahinang bulong nito sa kanya bago sila pumasok. Nang makapasok sila ng tuluyan, natulalang muli si Jane sa laki ng opisina at sarang niya ng mga gamit na naroon. Ngunit nang harapin niya ang taong nakaupo sa mesa ay nanlaki ang mga mata niya. Ikaw? Biglang bulalas naman ni Jane na hindi napigilan. Agad siyang tinapik ng babaeng katabi at pinandilatan. Halos dumuwa ang puso ni Jane sa kaba. Hindi niya inaakala na ang magiging boss pala niya ay ang lalaking nakabangga niya kanina sa lobby at sinabihan siyang tatanga-tanga at stupid. Wow, what a pleasant surprise. So ikaw pala si Mary Jane. May panunuyang anilayon sa kanya na halos butasin ang kaluluwa niya sa titig nito. Alam niyang may aircon ng opisina pero mas nanlamig pa yata siyang lalo sa mga titig ni Lion. Hindi pa man din pala nagsisimula na budget na ako sa lokong to. Bulong na lamang niya sa sarili habang nakikipagtagisan ng tingin kay Lion. Leave us for a while, Althea. Malamig at halos walang emosyong utos ni Lion sa babaeng kasama ni Jane. Yes, sir. Dali-daling lumabas ang babae at naiwan si Jane mag-isa. Have a seat. Mag-uusap muna tayo. Utos nito sa kanya na hindi niya gugustuhing suwayin. So, you're the one who saved my sister yesterday. Ani Lion. Marahan namang tumango si Jane. Oo, ako nga. Sabi ng kapatid ko ay naghahanap ka raw ng trabaho. At dahil niligtas mo siya, pinagpilitan niya sa akin na tanggapin ka bilang pagtanaw ng utang na loob. Sabi nito na wala pa rin kaemo-emosyon at hindi bumibitiw ng tingin sa kanya. Diyos ko, Liana. Kung anong kinasasi mo, siyang kinamonster naman ng kuya mo. Bulong pa ni Jane sa isipan. I'm still looking for a new secretary. I just fired the previous one dahil tatanga-tanga. Are you sure fit ka sa ganitong trabaho? Napalunok ng mariin si Jane. Nasabihan pa naman siya nitong tatanga-tanga kanina. Kasi po ay... Speak clearly. Agarang puto nito sa kanya. Ayoko na pautalo-talo sumagot. Kapag tinanong ko, sumagot agad ng diretso. I repeat, do you think you're fit for the job? Oo. Agaran din naman niyang sagot. Tumaas ang isang kilay ni Lion at hindi bumitiw ng tingin sa kanyang mga mata. Kahit na kinakabahan, pinilit naman ni Jane na hindi umuwas ng tingin at ipakita dito na deserving siya sa trabaho. Okay, for my sister and for returning the favor for saving her, I'll accept you. Sabi nito at sumandal sa swivel chair nito. Talaga? Tanggap na ako agad? Hindi mo muna titignan tong resume ko? Sunod-sunod niyang tanong dito at ipinakita pa ang dala niyang puting folder. Mabilis naman na kumilos si Lion at kinuha nito ang folder sa kanya. Talk to me with respect. Ako ang magiging boss mo, hindi ko barkada sa kanto. Matabang nitong ani habang binabasa ang kanyang resume.
Napanguso na lamang si Jane at hindi na sumagot pa. Gwapo nga, pero parang pinaglihin naman sa sama ng loob. Natatawang bulong na lang niya sa sarili. Mary Jane Santa Ana, 25 years old from San Juan, Batangas. And high school graduate? Sabi ng lalaking masungit. Napakapit ng mahigpit si Jane sa bag niya matapos basahin nila yun ng ilang personal information sa resume niya. Lalong lumakas ang kaba niya nang isara na nito ang folder at muling sumandal sa upuan nito habang nakatitig ng mariin sa kanya. So Mary Jane, tawag nito sa kanya. Halos tumaas ang mga buhok niya sa katawan sa lamig ng boses nito. Yes, sir. Frankly speaking, hindi ako tumatanggap ng high school graduate at walang employment background sa ganitong trabaho. Hindi madali ang mga trabaho rito kaya I prefer na may experience ang kukunin ko dahil tulad ng sabi ko, ayoko na tatanga-tanga. Bumagsak ang balikat ni Jane. Pakiramdam niya ay hindi na talaga siya matatanggap pa sa trabahong yun. Sabi ko na hindi talaga tatanggapin ng high school graduate na tulad ko sa ganitong kumpanya. Ang mabuti pa ay maghanap na lang ulit ako mamaya ng mapapasukan. Sayang ang araw kung magmumukmuk ako. Anya sa isip. Humarap siya kay Layo na nakatitig pa rin sa kanya. Ngumiti siya at akmang tatayo na sana nang muli itong magsalita. However, I'll give you a chance as for my sister's request. Bibigyan kita ng 1 linggo para makita kung paano ka tumrabaho. After that, I'll decide kung tatanggapin ba kita or hindi. Don't worry dahil may sasahurin ka naman starting from today. Nanlaki ang mga mata ni Jane at napatayo na ng tuluyan sa galak. Talaga po? Naku sir, thank you po. Promise ko po na pagbubutihin ko ang trabaho ko. Masayang sabi ni Jane. We'll see about that. Tugon lang ni Lion bago pinindot ang intercom sa gilid ng mesa nito. Althea, come in. Wala pang ilang segundo ay bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Althea. Magalang itong tumayo sa harapan ng mesa. Sir. Isama mo na siya sa magiging mesa niya at ituro mo lahat ng dapat niyang malaman. Sige na, makakalabas na kayo. Ani Lion bago nito binuksan ang laptop nito at hindi na sila pinansin pa. Nakangiti naman tumayo si Jane at muling nagpasalamat kay Lion bago siya sumunod kay Althea palabas ng opisina nito. Paglabas nila ay nakahinga kaagad siya ng maluwag. Hanggang ngayon tensyonado pa rin siya sa naging pag-uusap nila ni Lion at sa malamig at nakakatakot na aura nito. Pero ang mahalaga sa kanya ay may trabaho na siya. Grabe, nakakatakot pala si Sir Lion. Akala ko kanina ay nasa Antarctica na ako sa sobrang lamig niya. Ang layo-layo kay Liana nakikay kahit na sosyal. Anya na napalakas pala. Narinig siya ni Althea na natawa sa kanya. Ay, pasensya na po. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Mabilis niyang buwelta. Baka kasi isumbong siya nito. Kabago-bago pa lang niya. Okay lang yun, naiintindihan kita. Ganyan din naman ang pakiramdam naming lahat dito Anito at naglahad ng kamay sa kanya. Ako nga pala si Althea Ortigas, HR Associate. Nice meeting you. Nice meeting you too. Mary Jane Santa Ana po. Pakilala niya rin at nakipagkamay dito. I know, naitawag ka na sa amin kagabi ni Sir Lion. And wag mo na rin akong ipo, magka-age lang naman tayo Nagulat na bahagya si Jane na naitawag na pala siya ni Lion. Pero naisip niya na marahil ay si Liana ang may kagagawan nun. Matapos nilang magkakilala ni Althea, ay sinamahan na siya nito sa magiging table niya. Sa labas lang ito ng opisina ni Lion, pero malawak at kumpleto na ang gamit. Ito ang magiging working place mo mula ngayon. May experience ka na ba sa ganitong trabaho? Medyo napangiwi si Jane sa tanong ni Althea. Ganun pa man, ay confident pa rin naman siyang sumagot. Wala pa pero madali lang naman ako matuto. Kailangan ko ng trabahong to, kaya sisikapin ko matutuhan agad lahat ng ituturo mo sa akin. Sagot niya na umani ng tipid ng ngiti mula kay Althea. Mabuti naman kung ganon. Make sure na matutunan mo kaagad ang mga ituturo ko dahil hanggang bukas mo lang ako makakasama rito. Galingan mo, Jane ha. Ayaw ni Sir Lion ng palpak, kaya pagbutihan mo para makuha mo ang trabahong to. Gagalingan ko. Kayang-kaya ko to. Natapos ang buong araw ni Jane sa unang araw ng trabaho. Pagod at medyo hilo siya sa dami ng mga kailangan niyang gawin at sa mga itinuro ni Althea na hindi niya dapat kalimutan. Gumawa na nga siya ng notes para lang hindi niya makalimutan ang mga itinuro nito, lalo pat hanggang bukas lang niya makakasama si Althea.
Sa paggamit naman ng computer ay sigurado siyang magagamay din niya yon kapag araw-araw ginagawa. Pero bago naman matapos ang araw nila ay pinuri naman siya ni Althea dahil mabilis nga niyang natutunan ang lahat, lalo na ang paggawa ng reports, pagsagot ng tawag at pag-schedule ng mga meeting nila yon, pati na rin ang mga maliliit na parte ng trabaho niya. Kinabukasan ay nasa tabi pa rin niya si Althea para gabayan siya, pero siya na ang hinahayaan nitong gumawa ng trabaho. Tinatama na lamang nito ang mga mali niya at minsan ay nagbibigay ito ng tips sa kanya. Maya-maya ay tumunog ang intercom sa gilid ng mesa niya. Pasok agad sa loob. Tapik ni Althea sa balikat niya. Dali-dali naman siyang tumayo bitbit ang tablet na naglalaman na mga schedules nila yon. Makailang beses pa siyang huminga ng malalim bago siya tuluyang pumasok. Sir, aniya ng walang bakas ng kaba o pagkautal. Nakatayo rin siya ng tuwid sa harapan ng mesa nito tulad ng payo sa kanya ni Althea. Tiningnan siya sandali ni Lion. Muntik pa siyang yumuko nang magtama ang kanilang mga mata. Sobrang lamig noon na para yatang tinalo pa ang aircon nito sa opisina. How's the conference room? Tanong nito at muling bumalik ang atensyon sa laptop nito. All set na po, sir. Kayo na lang pong hinihintay. Good. Let's go. Pinunood niya ang pagtayo ni Lion at pagsuot nito ng itim na coat. Lumakad ito palabas ng opisina na agad naman niyang sinundan. Nadaanan pa nila si Althea na pasimpleng ngumiti sa kanya at sumenya sa kanyang galingan niya. Ito kasi ang unang beses na sasama siya sa meeting ni Lion, kaya't medyo kinakabahan pa siya. At sa sobrang kaba nga niya, ay hindi niya napansin na napahinto pala si Lion sa harapan niya. Tumama ang katawan niya sa likod nito. Babagsak na sana siya, pero mabilis siyang nahablot ni Lion sa braso. Nagkatitigan silang dalawa na tila kapwa nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Sorry po. Sorry, sir. Sorry po. Mabilis niyang hingi ng dispensa nang makahuma sa pagkabigla. Tumayo siya ng tuwid at binawi ang braso na hawak ni Lion. Napayuko siya para iwasan ang walang emosyon at tipikal na malalamig na mga mata ni Lion na nakatitig sa kanya. Sorry po, sir. Enough saying sorry. Mag-focus ka, Mary Jane. Sabi lang ni Lion bago pinasok ang pinto ng conference room na nasa harapan nito. Pagpasok ni Lion ay sinampalagad niya ng mahina ang sariling pisngi. Focus, Jane. Mag-focus ka. Kailangan natin ng trabahong to. Walang oras para magpatanga-tanga. Bulong niya sa sarili bago sumunod kay Lyndon sa loob. Mabilis na natapos ang conference meeting. Hindi dahil sa natuwa si Lion, kundi dahil nagalit ito sa sobrang disappointment sa mga ipinresent dito na mga reports at proposals. Sa buong oras ng meeting ay parang gusto nang lumabas ni Jane at tumakbo habang sumisigaw si Lion at isa-isang ginigisa ang mga tao sa loob. Kung ganyang output lang ipapakita niyo sa akin, mas mabuting umalis na kayo sa kumpanya ko. I don't need these trashy ideas. Yun ang mga katagang hindi makalimutan ni Jane mula sa boss nito bago ito umalis ng conference room. Unang beses nakita ni Jane ang ganoong senaryo, lalo na ang nakakatakot na aura ng kanilang boss. Kaya kahit natapos na ay tensyonado pa rin ang katawan niya. Kaya pa? Untag na tanong ni Althea sa kanya at inabutan siya ng tubig. Agad naman niya itong tinanggap at uminom. Grabe si Sir Lion kanina. Akala ko dadanak na ng dugo sa conference room kanina. Nakakatakot siya. Sabi niya matapos maubos ng ilang lagok lang ang bottled water. Ganun talaga si Sir. Kaya nga maraming natatakot na magkamali sa kanya dahil ang isa talaga sa pinakaayaw ni Sir Lion ay ang palpak. Na-witness mo kanina ang galit niya, kaya ikaw, mas pagbutihin mo pa rito. Lalo na't madalas mo siyang makakasama at mag-isa ka na lang bukas. Napanguso na humarap si Jane kay Althea. Althea naman, lalo akong kinakabahan eh. Anya, natawang bahagya naman si Althea. Natural lang yung kabahan, pero wag susuko. Sa'yo na rin ang galing na kailangan mo tong trabaho, kaya kayanin mo. Sabi nito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Jane at bumaling sa dinikit niyang picture ng mama at kapatid niya sa mesa. Kahit papaani lumakas muli ang loob niya. Tama ka naman. Kailangan kong trabahong to kaya laban lang. Anya na nabuhayan na ng loob. Napangiti naman sa kanya si Althea at tinapikan likod niya. That's the spirit. Now ituloy mo na ang report na pinapagawa sa iyo ni Sir. Matapos ang ilang oras ng trabaho at nang makauwi ay pabagsak agad na naupo si Jane sa kahoy na upuan
sa maliit na salas ng kanyang inuupahan. Mas nakakapagod at mas stressful pala ang trabahong to kaysa sa restaurant. Pero wala naman akong choice kundi kayanin. Anya na natutulala na lang sa pagod. Maya-maya pa tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya ay unregistered number ang tumatawag. Pero sinagot pa rin niya. Baka may kinalaman kasi sa trabaho. Hello, sino to? Tanong niya agad pagkasagot ng tawag. Ate Jane, this is Liana. Remember me? Uy, oo naman Liana. Sandali, paano man nakuha ang number ko? Tanong niya ng mabusesan ng kapatid ni Lion. Kay kuya, hiningi ko ang number mo sa kanya since wala pala tayong contact. Sagot naman ito sa kanya sa kabilang linya. Ay, oo nga no. Liana, salamat nga pala ha. Kundi dahil sa'yo baka naghahanap pa rin ako ng trabaho hanggang ngayon. Salamat talaga. Huwag ka mag-alala. Pagbubutihin ko para di ka mapahiya sa kuya mo sa pagrekomenda mo sa akin. No, it's nothing ate. You deserve it naman. So, how's your day? Kumusta ang pagiging sekretary ng kuya ko? I'm sure kaya mo naman, right? Napangiti si Jane sa pang-uusisa ng dalaga. Kahit nasaglit niya lang ito nakilala, parang ang gaan na bigla ng loob niya rito. Oo naman, kayang-kaya. Siyempre medyo naninibago pero kaya naman. Yun nga lang, mukhang may sahalimaw pala ang kuya mo, no? Grabing aura niya kanina, nakakatakot. Sabi niya at kinwento ang mga nangyari. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa ni Liana sa kabilang linya. Don't mind him ate, ganun lang talaga yun. Bareno na kayang-kaya mo naman si kuya. Just be yourself lang at huwag kang papaapekto sa mga sasabihin o sa ugali ni kuya. He's just like super strict talaga sa work, pero mabait naman yun. Though I'm not sure how often pero may times naman na mabait siya. Natawa sa pakikipag-usap si Jane kay Liana. Parang nakahanap siya ng bagong kapatid dito. Matapos nilang mag-usap, ay sunod na tinawagan ni Jane ang kapatid niya para mangamusta sa lagay ng mama niya. Pinakausap naman siya ni Jacob sa mama nila. Mama, kamusta ka nagaho? Pinag-alala mo ko eh. Kamusta na pakiramdam mo? Tanong niya agad sa ina sa puntong Batanggenyo. Anak, maayos naman na ako pero narinig pa rin kami sa ospital. Ang sabi ko nga kay Jacob ay lumabas na kami eh. Gawa ng baka lumaki pa lalo ang babayaran, wala naman tayong pera. Ma, hindi. Diyan lang kayo at siguraduhin niyo munang okay na okay kayo bago kayo lumabas. Huwag niyo na hong problemahin ng pera, ako na hong bahala doon. May bagong trabaho na ako na mas malaki ng triple ang sahod kesa sa dating pinapasukan ko. Sabi ni Jane sa ina. Talaga? Abay maigi naman. Masaya ako para sa'yo anak. Pero baka naman pinababayaan mo ng sarili mo dyan ha? Naku ma, hindi ho. Huwag na ho kayo masyadong mag-alala sa akin din eh. Ayos na ayos lang ho ako. Yakang-yaka ko ba naman? Kayo nga ang inaalala ko diyan eh. Aniya, bagamat may mga pagkakataon na nasasobrahan na nga siya sa pagtatrabaho, lalo na noong nasa restaurant pa siya. May isang beses nga na hinimatay na siya sa pagod, pero hindi niya sinabi sa ina at kapatid. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito sa kanya, kaya hangga't maaari, ay kinakaya niya talaga lahat ng mag-isa. Mabuti naman kung gayon anak. Alam ko naman na kaya mo ang sarili mo dahil matapang ka at buo ang loob mo. Maraming salamat ha. Pasensya na rin at ikaw pa ang pumapasa ng lahat. Ako aring ina ay ako pa ang asa sa iyo. Ani naman ng ina na alam niyang naiiyak na ngayon. Ma, wag ka na nga humingi ng sorry dyan. Lahat naman ng ginagawa ko ay para sa inyo ni Jacob. Hindi ako nagsisisi ma. Mahal ko kayo eh. Basta magpapagaling ka ma ha. Kapag nakasahod na ako ay magpapadala ako agad. Si Jacob, pagsabihan niyo nga ho ma. Sabihin niyo ay wag na wag niyang pababayaan ng pag-aaral at wag siyang naghahanap ng trabaho kundi babangasan ko siya. Iyaan mo at pagsasabihan ko. Basta kayo mag-iingat dyan lagi ha. Oho ma, kayo rin. Matapos nilang mag-usap ng ina ay nagpaalam na rin siya rito, maging sa kapatid niya. Nakahiga na lamang siya sa kanyang kama at nagpapaantok. Ngunit patuloy na naglalaro sa kanyang isipan ng trabaho. Kaya ko to. Lahat naman ay mahirap sa simula pero kapag nakasanayan ay madali na lang. Anya sa sarili para palakasin ang loob. Mas talo pang lumakas ng loob niya nang makita ang picture nilang tatlo ng mama at kapatid niya na nasa ibabaw ng bedside table. Ang mga ito lang naman ang dahilan kaya kinakaya niya pa rin ang lahat ng hirap at kakayanin niya ang mga susunod pa.
Mabilis na lumipas sa mga araw at nagamay na rin ni Jane ang trabaho. Naipakita naman niya kay Lion na kayang-kaya niya ang trabaho niya, kahit pabaguhan lamang siya sa pagiging sekretarya at kahit na high school lamang siya. Nahirapan siya ng mga unang araw, lalo na noong mag-isa na lamang siya. Pero porsigido kasi siyang makuha ang trabaho, kaya pinaghusayan niyang talaga. Yun nga lang, challenge talaga sa kanya ang araw-araw na pagharap sa boss niyang hindi niya maintindihan ng ugali. May mga araw na payapa lang ito, pero mas madalas ay para itong bagyo na nananalasa. Saksi siya sa mga araw na halos gustuhin na lang niyang magtago sa ilalim ng mesa niya kapag nagsisimula ng mag-alburuto sa galit si Lion. Hindi na nga siya nagtataka kung bakit halos lahat ng empleyado sa kumpanya ay takot na takot kay Lion at iwas na iwas makagawa ng kahit na maliit na pagkakamali. Siya man ay hindi rin nakaligtas sa mga araw na nasusupladuhan din ni Lion, lalo na sa mga unang linggo. Hindi na nga niya mabilang kung ilang beses siyang halos sumuko na at naiiyak na lamang kapag nasisigawan siya nito. Kailangan niya ng trabaho, kaya tinatagan niya ang sarili hanggang sa nakasanayan na rin niya at nakaabot na ng higit isang buwang bilang sekretarya nito. Malaking tulong din siguro ang mga tips na nakukuha niya mula kay Liana. Mula kasi nang makuha nito ang number niya, ay napapadalas na ang tawagan o palitan nila ng text. Binibigyan siya nito ng mga tips, tulad ng mga gusto at hindi gusto ng kuya nito na nai-a-apply naman niya sa trabaho, kaya siguro medyo dumalang na ang pagsusuplado nito sa kanya. Good morning sir, ito na po ang kape niyo. Bati niya rito isang umaga bitbit ang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan ng boss niya. Thanks and good morning. What's my schedule for today? Tanong nito bago kunin ang tasa at sumimsim ng kape. Napangiti si Jane nang makita ang bahagyang pagpikit pa nito nang matikman ng kape. Isa rin ito sa tips na nakuha niya kay Liana. Nasabi kasi nito na coffee lover ang kuya nito at pangtanggal stress nito ang kape. Si Liana pa nga ang nagturo sa kanya ng timplang gusto ng kuya nito. Nagustuhan naman nito ang timpla niya kaya araw-araw ay pinagtitimplahan na niya ito para lang good mood ito palagi. At 9 a.m. ay may meeting po kayo with the new investors. Susunod po ang scheduled lunch meeting niyo with Mr. Salcedo sa Grand Hotel at 11 a.m. At 4:30 p.m. naman po ay pinaschedule niya para sa pagpunta sa Tagaytay para kausapin si Mr. Guevara. Yun lang po ang schedule niyo ngayong araw. Lahat niya ng mga schedule nito. Okay, thank you Jane. Bumalik ka na sa trabaho mo. Nito na nasa laptop lang ang atensyon. Okay po sir. Lalabas na sana siya nang muli siyang tawagin ito. Yes po sir, may kailangan pa po kayo? Nakangiti niyang tanong nang harapin niya ito. Seryosong nakatingin na ito sa kanya ngayon. Sumama ka sa Tagaytay mamaya Jane. After that, pwede ka na umuwi. Sige po sir. Tumangon na lang si Lion sa kanya bago muling tumutok sa laptop nito, kaya lumabas na rin siya ng opisina. Nakangiti siyang naupo sa mesa niya at uminom din ng sariling timplang kape. Mukhang good mood naman ng monster. Kung ganito ba naman araw-araw kapayapa, edi mas masarap magtrabaho. Anya at nagsimula na rin sa paggawa ng mga reports. Pagsapit naman ng hapon ay bumiyahe kagad sila pa Tagaytay para sa huling scheduled meeting ni Lion. Sumakay sila ng private chopper ni Lion papunta roon, ngunit kailangan pa rin nilang magkotse papunta naman sa meeting place. Habang nasa biyahe sila ay natanong siya bigla ni Lion sa mga reports na pinapagawa nito sa kanya. How about the report for the Buena Vista Homes account? Mabusisi ang isang yun. Tanong nito sa kanya. Daw na rin po yun kahapon pa, sir. With confidence naman niyang sagot. Very good. Mabuti at ginagawa mo naman ang trabaho mo ng maayos. Sabi ni Lion bago ito pumikit at sumandal sa kinauupuan nito. Siyempre naman po, sir. Sabi ko naman sa inyo hindi kayo magsisisi sa pagkuha sa akin at hindi rin mapapahiya si Liana dahil sa akin. Hindi naman ako magtatagal ng 1 month kung hindi ko aayusin ang trabaho. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Lion paharap sa kanya at dumilat. Masinsinan siyang tinitigan nito habang nakataas ang isang kilay. Nakatagal ka lang dahil sa mga tips ni Liana sa'yo. Anito na ikinagulat niya. Sir? Hindi ba tama ako? You're gaining tips from my brat little sister. Hindi na ako magtataka. Halos araw-araw siyang nagmamalaki sa akin about accepting you as my secretary. Napalunok siya at pasimpleng umiwas ng tingin dito.
Ang usapan kasi nila ni Liana ay secret lang ang mga usapan nila. Pero mukhang nahuli na sila ni Lion. Ha? Hindi sir ah. Anong tips? Wala pong ganun. Tanggi niya pa rin kahit huli na siya nito. Really? How about the coffee? Ganun ang lasa ng kape na tinitimpla ni Mami sa akin. Medyo matamis lang ng konti ang sayo. But the taste was almost the same. Hindi nakasagot agad si Jane. Kitang-kita naman kasi sa reaksyon pa lang ng boss niya na hindi na ito maniniwala sa anumang alibay niya. Kesa magsinungaling pa na baka ikagalit nito ay nagsabi na lang siya ng totoo. Sir, konting tips lang naman. Konti lang talaga. Nakangiwi niyang Ani. Pairap na pumikit na lamang si Lion at pumalatak. Sinabihan na lang siya nito na gisingin siya kapag nakarating na sila sa pupuntahan. May kasama silang driver, kabisado na nito ang lugar. Hindi naman nagtagal ay nakarating din sila sa meeting place sa isang coffee shop sa Tagaytay. Nakaupo lang si Jane sa isang mesa na di kalayuan kay Lion at kausap nito. Dahil wala namang magawa at makausap, ay sinulit na lang niya ang cake at kape na in-order ni Lion para sa kanya, habang kumukuha ng pictures sa paligid at sa magandang tanawin sa labas. Pero kalaunan, marahil dala na rin ng pagod sa maghapong trabaho at sa haba ng biyahe, hindi na malaya ni Jane na nakaidlip siya sa inuupuan. Nagising na lang siya nang may maramdamang bagay na pumatong sa balikat niya. Sir? Ungot niya. Ay sir, hala, sorry po nakaidlip ako. Gulat niyang Ani nang makita si Lion na nakatayo sa gilid niya. Punas-punas pa niya ang gilid ng labi dahil baka may tulo ng laway. Hanggang napansin niya ang coat nito na nakapatong sa balikat niya. Mukha nga, you snore like a pig. Walang pagbabagong tono naman na sabi nito bago siya nito tinalikuran. Snore like a pig daw. Ang ganda ko namang baboy. Pabulong-bulong niya sa sarili bago sumunod kay Lion. Sir, wait lang po. Naabutan niya ito sa labas ng coffee shop na nakaupo sa isa sa mga round table doon. Wala pa ring tao dahil pinareserve pa talaga nito ang buong coffee shop para lang sa meeting nito doon. Mas lalong naging maganda ang paligid dahil sa nakabukas na ang mga pailaw ng shop at pati na rin ang sa paligid. Sir, hindi pa po ba tapos ang meeting niyo? Nag-aalangan niyang tanong nang makalapit siya rito. Hindi muna ito samugot sa kanya nang isang staff ng coffee shop ang lumapit at naglapag ng mga pagkain sa mesa. Have a seat, Jane. Matipid na utos nito sa kanya. Agad naman siyang tumalima. Let's eat. Gusto sanang umuwi ni Jane sa maiikling salita nito, kaso ay nakatingin to sa kanya. Kasing lamig ng hangin dito sa Tagaytay ang monster na to. Natatawang bulong niya sa sarili habang nakayuko sa mga pagkain. Hindi niya namalaya na nakangiti na siya at napansin na yun ni Lion. What's funny? Anong iningisi-ngisi mo riyan? Taas ang isang kilay at nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib nitong tanong sa kanya. Wala po sir. Naisip ko lang na baka hindi na tayo makatulog dito. Puro tayo kape eh. Natatawang simpleng palusot niya hanggang sa naalala niya ang coat na nakapatong pa rin sa kanyang balikat. Ay, yung coat mo pala sir. Ito na po. Just wear it. Agarang pigil nito sa kanya nang akmang isa sa uli na niya rito ang coat. Maang natiningnan na lang niya ang boss na nagsisimula ng kumain. Malamig dito sa labas. Hindi ang kopang suot mo. Suotin mo muna yan. Hindi naman napigilan ni Jane ang ngiti dahil sa pagiging gentleman ng boss niya. Malakas na tumibok ang kanyang puso at para siyang kinikiliti ng mga sandaling yon. Hindi naman maitatanggi ni Jane na humahanga siya sa kagwapuhan nito. Katunayan nga ay nagkaroon na siya ng crush dito. Pero dahil pinaghihisa-yelo ang boss nila at profesional naman siya sa trabaho, hindi niya ito pinapahalata, lalo pat isa sa ayaw ng boss nila ay makakating babae. Baka mapagkamalan pa siyang higad. Sa pagkain ng tingin, Mary Jane, hindi sa akin. Hindi ka mabubusog sa pagtitig sa akin. Biglang sabi ng boss nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Nataranta si Jane at agad na dinampot ang tinidor sa mesa at nagsimula na rin kumain. Matapos ang dinner ay tumambay muna sa paligid ng railing ng coffee shop si Jane para magpababa ng kinain. Hawak niya pa rin ang tasa ng kape na hindi pa niya nauubos habang nakatanaw sa paligid. Maya-maya ay tumabi sa kanya ang boss at nakamasid din sa paligid. May hawak din itong tasa ng bagong kape. Sir, hindi ka na talaga makakatulog niyan.
Pangilang tasa ng kape mo na yan ngayong araw? Matawa-tawang turo ni Jane sa kapeng hawak nito. Coffee makes my mind clear. Akala ko ba nakakatanggap ka ng tips sa kapatid ko? Bakit hindi mo alam yun? Sabi naman nito at tiningnan lang siya sandali. Oo nga po, nasabi niya nga po pero hindi kaya nervyusin ka na niyan? Too much caffeine is bad, you know. Anya, pero nang tingnan siya ni Lion ng matalas, ay agad siyang kumabig ng bawi. Pero ako rin naman mahilig sa kape. Opo, totoo. Ay, kapag natikman niyo po ang kape, yung barako namin sa Batangas, ay kainaman. Baka kahit hanggang bukas ay gising ka, sir. Pabirong wika niya na sinabayan pa ng tonong Batanggenyo. Awang ang bibig ng boss niya nang tumingin ito sa kanya at unti-unting napangiti. Kita pa ni Jane ang pilit na pagpigil nito ng ngiti, ngunit bigo naman itong supilin. Maging si Jane ay napangiti rin habang pinagmamasdan ng binata. Napakapambihirang pagkakataon para sa kanya na makita ang pagngiti nito. Kung pwede nga lang niya itong kuhanan ng picture ay ginawa na niya. Mas pogi ka kung nakangiti, sir. Sana dalasan mo pa. Anya na akala niya sa isipan lang niya nasabi, pero nabigkas pala niya ng malakas. Taas ang isang kilay na bumaling sa kanya si Lion. Mas pogi ako kung nakangiti. So sinasabi mong pangit ako kapag hindi. Nanlaki ang mga mata ni Jane at napasampa sa kanyang bibig. Hala, hindi po. Opo. Ang ibig ko pong sabihin, opo, pogi kayo kapag nakangiti at pogi pa rin naman kahit na hindi. Extra pogi lang kapag nakangiti, sir. Natataranta sa simula niyang sabi, ngunit unti-unti ring bumagal bandang huli. Paano bang hindi? Gayong ang boss na kinatatakutan ng marami at parang buhay na yelo ay tumatawa na ngayon sa kanyang harapan. Tumatawa ba siya? Oo, tumatawa siya. Hindi makapaniwalang untag ni Jane sa isip. Parang musika sa pandinig niya ang pagtawa ni Lion. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na parang maging siya ay natuwa habang pinakikinggan ang pagtawa nito. Nang makabawi si Lion sa pagtawa ay humarap muli ito nang nakangiti sa kanya. Finish your coffee para makauwi na tayo. It's getting late. Anito bago pumasok sa loob ng coffee shop. Nang wala na ito, hindi na pinigilan ni Jane ang ngiti at halos impit na siyang tumili sa kilig. Oo, kinikilig siya. Sino ba naman ang hindi kikiligin na hindi mo lang napangiti, kundi napatawa rin ng isang Lion de Silva? Thank you, kape. Gagawin ko talaga ng kape ang lalaking yun araw-araw para dumalas ang pagngiti niya. Parang sira niyang sabi sa sarili at muling napatili. Malalim na ang gabi nang makabalik sila ng Maynila. Nag-insist na si Lion na ihatid si Jane sa tinutuluyan niya na hindi na rin niya tinanggihan. Salamat po ulit sa paghatid, sir. Sabi ni Jane na nakangiting nakadungo pa sa bintana ng sasakyan nito. You're welcome. Matulog ka na rin agad. Ayoko ng late bukas. Anito kaya napanguso siya. Makakatulog pa ba ako agad, sir? Nakailang kape ako. Ikaw din, di ba? It's not my problem. Maaga pa rin ako magigising bukas kahit na nakailang tasa ng kape pa ako. Sige na, pumasok ka na. Okay, sir. Good night po. Ingat po kayo sa pag-uwi and thank you ulit. Paalam na ni Jane bago siya tumalikod. Samantala, hinintay muna ni Lion na makapasok si Jane sa tinutuluyan nito bago niya inutusan ang driver niya na magmaneho na pauwi. Habang nasa biyahe ay hindi mapawi ang maliit na ngiti sa labi ni Lion. Nakatanaw siya sa labas ng bintana ng sasakyan, ngunit ang isipan niya ay paulit-ulit na nagbabalik sa mukha ni Jane. Aminado siya na naiirita siya rito noong simula dahil parati itong mukhang bibig ng kanyang kapatid. Pero kalaunan ay unti-unti ring nawala ang irita na iyon at napalitan ng paghanga. Oo, hinahangaan niya si Jane. Hinangaan niya hindi lang ang pisikal na katangian nito, kundi maging ang personalidad nito, lalo na ang pagiging isang mabuting anak at kapatid. Kaya nga hindi siya nagsisisi na kinuha na niya ito bilang sekretarya dahil alam niyang deserving naman si Jane. She's really different from the others. That silly girl amazes me every day in many ways. Nakangising bulong niya sa kanyang sarili. Nang makarating sa kanilang mansyon ay sa kusina muna dumiretso si Lion para sana uminom. Ngunit pagpasok niya roon ay nakita niya ang kapatid na may bitbit na baso ng gatas at puno ng clay ang muka. Napatili pa ito nang magkagulatan sila.
Hey, ginulat mo ko. Akala ko gwapong multo na. Maktol ng kanyang kapatid. Ako pang mukhang multo sa lagay nating dalawa. Sagot naman niya ng nakangiti. Nilagpasan niya ang kapatid at tinungo ang ref para kumuha ng tubig. Wait, nakangiti ka, right? Oh my gosh, nakangiti ka nga. Sino yan? Who's behind that smile, kuya? Let me guess. Si Ate Jane, no? OMG, I knew it. Bagay nga kayo, kuya. Nasa po na lamang ni Lion ang noo sa kaingayan ng kanyang kapatid. Hindi na yun bago. Ang asa rin siya nito kay Jane. Halos araw-araw kasi mula noong tanggapin niya si Jane ay palagi na siyang tinutukso nito sa dalaga. Will you please shut up, Liana? It's already late. Wag mong bulabugin ang buong mansyon. Para napangiti lang nabigyan agad ng mali siya. Sita niya rito at lumabas na ng kusina. Pero sinundan pa rin siya ng makulit na kapatid na expected naman na niya. Wag mo akong daanin sa pagsusungit mo, kuya. Answer my question. Who's behind that smile, ha? Liana, pati ba naman pagngiti ko big deal? Of course. You never smiled like that kaya after Ate Francine's... Liana! Saway niya rito. Tumigil siya sa paghakbang at marahas na hinarap ang kapatid. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata nito ay huminga na lamang siya ng malalim. Just sleep, Liana. Good night. Anya at lumakad na. Ngunit nang papasok na siya sa kanyang silid ay muling nagsalita si Liana. I hope kung sino man niyang nagpapangiti sa'yo ay maging dahilan na para makamove on ka na ng tuluyan, kuya. I want to see your smile again every day. Anito sa mahina at mas sinserong tinig. It's been 4 years since Ate Francine died, but you're still grieving from her death. I know, mahirap pa rin for you. But I'm sure magiging masaya si Ate Francine kung mag-move on ka na at magiging masaya na ulit, kuya. Hindi lang siya magiging masaya, kundi pati kami na rin. Yun lang naman ang gusto namin eh. Ang makita kang maging masaya ulit. I'm sorry kung pinaalala ko pa ulit, but I think it's time already. Good night, kuya. I love you. Naiwang nakatulala sa pinto ng kanyang silid si Lion nang umalis ang kapatid. Bawat salitang binitiwan ni Liana ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Parang pre-recorded audio na paulit-ulit na nagpe-play. Tumuloy sa pagpasok si Lion sa kanyang kwarto at naupo sa kanyang kama. Kinuha niya ang phone sa kanyang bulsa at nanginginig ang mga kamay na hinanap ang pictures nilang dalawa ni Francine. Muling kumirot ang puso niya nang makita ang ngiti ng dating kasintahan. Hindi niya namamalayang lumuluha na pala siya habang pinagmamasdan to. Babe, I miss you so much. Madamdamin niyang sabi habang nakatitig sa picture ng dating kasintahan. I don't know if I can love again. Dinala mo rin sa hukay ang malaking bahagi ng puso ko, babe. Ang hirap mong bitiwan. Ang hirap mong kalimutan. Please help me. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Gusto ko na rin namang mag-move on. But how? Napapikit na lamang siya at niyakap ang kanyang cellphone na parang ang dating kasintahan pa rin ng yakap. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan nito hanggang sa naramdaman niyang may tila humaplos sa kanyang pisngi. Nang imulat niya ang mga mata niya, tiningnan niya kaagad ang kanyang cellphone at nagulat siya na nakadial na pala ang number ni Jane. Hello? Hello, Sir Lion? Patulog na ako eh. Ano pong need niyo? Hello, Sir Lion? Rinig niya ang antok na boses ng sekretarya na sumagot sa tawag, pero hindi siya makapagsalita. Hello, Sir Lion? Hello, bakit ayaw magsalita? Sir Lion? Hala, sir. Kapag ako na-late bukas ha? Sir, nandyan ka ba? Ay, tulog na siguro to. Good night na nga po. Sabi muli ni Jane at tinapos na ang tawag. Wala naman kasi itong nakukuhang tugon mula sa kanya. Nang matapos ang tawag, muling bumalik ang picture ni Francine na nakangiti sa kamera. Bigla siyang kinilabutan at the same time ay lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang sagot mo, babe? Ikaw na ba nagsasabing mag-move on ako? Tanong niya sa picture ni Francine. Hindi niya mawari pero tila ang dating kasintahan na rin ang nagsasabi sa kanya na palayain na siya at magpatuloy na siya sa buhay. Habang lumilipas pa ang mga araw at linggo, ay naging maayos pa ang mga araw ni Jane sa trabaho. Mas naging magaan na ang kanyang trabaho, lalo pat gamay na niya ang mga gawain.
Ngunit medyo nagtataka na siya sa ikinikilos ng kanyang boss. Oo nga't seryoso naman ito palagi at cold makitungo. Ngunit mas naging seryoso at malamig pa yata ito sa mga nakalipas na araw. Akala pa naman niya, matapos ang unang beses na nasaksihan niya itong ngumiti at tumawa sa Tagaytay, ay mauulit pa ito. Ngunit hindi na. Sir, 5 minutes na lang po before ng meeting niya with the board members. Nasa conference room na po silang lahat. Ani Jane para paalalahanan ito. Ngunit wala siyang nakuhang tugon mula kay Lion. Nakatutok lang ito sa laptop nito, pero kita naman niya na wala roon ng atensyon nito. Bumuntong hininga si Jane, dahil halos araw-araw sa nagdaang linggo na niyang nakikitang ganoon ng binata. Tulala at parang ang lalim ng iniisip. Lumapit na siya sa mesa nito at naglakas loob na isara ang laptop nito. Sir Lion? Nang tawagin niya ito, ay sakalang ito tumingin sa kanya. Pagkakita niya sa mata nito, alam na ni Jane na may problema talaga to. Sir, may problema po ba kayo? Pasensya na po pero napapansin ko kasi na nitong nagdaang mga araw, parang wala ka sa sarili. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ulit ng kape? Hindi na siya nakapagpigil na usisain at kausapin na ito. Nagbabaka sakali siya na magkwento to, pero nanatili lang itong tahimik at nakatitig sa kanya. Isa pa yun sa napapansin niya. Sa mga nagdaang araw din ay madalas niya ring nahuhuli ang boss na nakatitig sa kanya bago ito magbitiw ng malalim na paghinga. Sir, kung may problema po kayo at kailangan nyo ng kausap, pwedeng-pwede po ako. Makikinig po ako at ipagtitimpla pa kita ng kape kahit ilan pa ang gusto mo. Sabi niya muli, ngunit wala pa rin itong imik. Sige po, iwan ko po muna kayo. Palabas na sana siya nang tawagin naman siya nito. Agad naman niya itong hinarap. Yes po, sir. Jane, please cancel all my meetings for today. Pakisabi sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam ko. Magtatanong pa sana si Jane pero naisip niya na siguro ay mainam na rin yun para makapagpahinga to. Sige po, ako na ang bahala. Magpahinga na po muna kayo. Thank you, Jane. Humiti lang siya ng tipid kay Lion bago tuloy ang lumabas ng opisina nito. Natapos ang kalahati ng araw ni Jane sa trabaho at dumating ang tanghalian. Mula noong lumabas siya sa opisina ni Lion ay hindi na siya nito pinatawag ulit. Okay lang kaya siya? Ano kayang problema ng ice monster na yun? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa pinto ng opisina nito. Tatayo na sana siya para lapitan at katukin ito para yayain ng lunch, pero natigilan siya. Siguro mas kailangan niya muna ng oras na mapag-isa. Hay, mas gusto ko pa na magsuplado ka, Sir Lion, kaysa naman nakikita kitang parang ang bigat ng problema at madaming iniisip. Anya hawak ang pinto bago siya tumalikod. Lumabas si Jane ng kumpanya para kumain ng tanghalian sa paborito niyang karinderya malapit lang sa kumpanya. Naglalakad na siya sa gilid ng kalsada ng isang pamilyar na sasakyan ang tumigil sa tabi niya. Ate Jane! Tawag sa kanya ni Liana na lulan ng sasakyan. Liana! Sabi ko na pamilyar tong sasakyan. Ikaw pala. Bumaba ang dalaga at nakipagyakapan sa kanya. Saan ka pupunta, ate? Dyan lang sa malapit na karinderya. Lunch na kasi eh. Tamang-tama, magla-lunch na rin ako. Tara, treat na kita. And don't worry, hindi tayo sa social na restaurant like you said. Natawa na lang si Jane. Malayong-malayo talaga ito sa kuya nito. Nang maalala ni Jane si Lion, bigla na naman siyang nag-alala rito. Itatanong na sana niya kay Liana kung may problema ba ito, pero hindi na siya nito papasok ng sasakyan. Sa isang malapit na fast food chain sila kumain. Nagsimula sila sa kamustahan, lalo pat naging bihira na ang tawagan at palitan nila ng message dahil naging abala na rin si Liana sa school. Sa natatandaan niya ay architecture ang kinukuha nitong kurso. Nang makakuha ng pagkakataon, tinanong na ni Jane si Liana patungkol sa kuya nito. Liana, maitanong ko nga, may problema ba sa inyo o may napapansin ka ba sa kuya mo lately? Panimulang tanong niya. Natigilan naman sa pagkain si Liana at nagbitiw ng isang malalim na paghinga. Actually ate, yan nga ang dahilan kaya ako nandito ngayon. Anito tumingin sa kanya. Nagulat si Jane nang hawakan nito ang kamay niya. Ate, tulungan mo si kuya na makamove on please. Nanlaki ang mata ni Jane sa narinig. Ano? Sandali, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong niya sa dalaga.
Ate, may kukwento ako sa'yo about kuya. This is one of the big reasons behind his cold and indifferent attitude. Hindi naman kasi talaga ganun si kuya dati. Yes, medyo strict na talaga siya noon pa, pero hindi siya ganito ngayon. Hindi nagsalita si Jane at tinuon na lamang ang buong atensyon kay Liana. Gusto niya rin kasi talaga malaman ang dahilan at mas makilala pa si Lion. Sa halos 2 buwan na niyang nagtatrabaho rito, ngayon lamang siya makakarinig ng kwento tungkol kay Lion. Nagbago lang si kuya nung namatay si Ate Francine 4 years ago. Girlfriend siya ni kuya at balak na niya mag-propose kay Ate Francine. Pero the day before the proposal, na-aksidente ang sinasakyan ni Ate Francine and dead on the spot siya. Halos mawasak ang lahat kay kuya nung araw na yun. Yung mga pangarap niya, yung kasiyahan niya, lahat yun nawala. He even tried to commit suicide once dahil sa sobrang depression sa pagkawala ni Ate Francine. But thankfully, nakita siya ni Dad at naagapan. After that, pinagpahinga na muna namin si kuya at humingi na rin si Dad ng professional help para kay kuya. Nakita naman namin na pinilit ni kuya bumawi, pero marami nang nagbago sa kanya, lalo na sa ugali niya na nakikita niyong lahat ngayon. 4 years na siyang ganun at hindi na rin siya nagkaroon ng girlfriend ulit. Pero recently lang, napapansin ko na unti-unti na siyang nakakabawi at feeling ko konting push na lang makaka-move on na siya ng tuluyan. Halos hindi makapaniwala si Jane sa mga narinig. Minsan na niyang naisip na may dahilan sa likod ng ugali ni Lion, pero hindi niya ina-expect na ganun ka-tragic. Ate, 1 week nang hindi umuwi sa mansyon si kuya. Palagi siyang nasa kondo niya, and I know na nag-iisip-isip na siya ngayon. Sabi muli ni Liana. Nag-iisip-isip? Nang ano naman? Kinakabahang tanong niya. Nasa isip niya kasi na baka may gawin na naman si Lion sa sarili kaya bigla siyang kinabahan. Nag-iisip-isip about moving on from Ate Francine. I know ate, dahil kilala ko si kuya at ikaw lang ang makakatulong para magawa yun. Sa ikalawang pagkakataon nanlaki na naman ang mga mata ni Jane sa gulat. Bakit naman ako nadawit dyan? Anong kinalaman ko dyan? Gulat niyang bulalas. Kasi I can feel na ikaw ang muli magpapatibok sa puso ni kuya. Hindi ba na-mention mo na ngumiti at tumawa siya nung nasa Tagaytay kayo? Tanong nito at tumango naman siya. Nakwento nga niya yun kanina lang. Oo, pero anong kinalaman ko ron? That's it. Hindi napapangiti at mas lalong napapatawa ng ganun si kuya after Ate Francine's death. Kung nagawa mo yun, ibig sabihin malaki ang chance na special ka na rin kay kuya o may gusto na siya sa'yo. Ha? Seryoso ka ba? Parang ganun lang may gusto na siya agad sa akin? Trust me ate, may gusto si Kuya Lion sa'yo. At mukhang may gusto ka rin naman kay kuya so walang problema, right? Nakangising sabi ni Liana at tumaas-taas pa ang kilay. Gusto mang magsalita ni Jane para igiit ang sinabi ni Liana, ngunit parang ayaw din sumunod ng kanyang dila. See? I know and I can feel it too naman. Don't worry ate dahil pasadong-pasado ka naman sa akin. At wala rin magiging problema kina mom and dad. Matutuwa pa nga sila kung magkaka-girlfriend na ulit si kuya. Kinabog ng malakas na kaba ang dibdib ni Jane at hindi malaman ang sasabihin o gagawin. Aminado naman na siya na nagkaroon na siya ng gusto kay Lion. Hindi na niya maitatanggi yun. Pero matapos ang narinig na kwento kay Liana, ay parang diskombyado siya na magugustuhan nga siya nito. Sabihin na nga natin na may gusto ako sa kuya mo, pero parang imposible namang magkagusto siya sa akin. I mean, secretary lang naman niya ako, at ano naman ang laban ko kay Francine? Mukhang mahal na mahal niya yun. Anya nang mapagtanto ang lahat, ngunit napalo lang siya ni Liana sa braso. Ano ka ba ate? Hindi ko ikinwento lahat yun sa'yo para panghinaan ka ng loob. 4 years nang wala si Ate Francine, at alam ko kung nasan man si Ate Francine ngayon, mas gugustuhin niya ring magmahal na ulit si kuya. Natameme naman siya at nakipagtitigan na lang siya rito. Basta magtiwala ka sa akin ate. Never once pa na nabigo ang kutob ng isang Liana de Silva. Ako na ang bahala. Sumang-ayon ka lang at ako na magpaplano ng lahat. One of these days aamin sa'yo si Kuya Lion. Trust me. Samantala, 5 araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin pumapasok sa kumpanya ni Lion si Jane. Nakailang beses nang tumatawag si Lion dito at pinuntahan na rin niya at tinutuluyan ito. Pero ang sabi ay nakapaglipat na raw ang dalaga. Where the hell are you now, Jane?
Bakit binabaliw mo ako kakaisip kung nasan ka? Frustrated na ani Lion habang sinusubukan na namang tawagan si Jane. Pero wala pa ring sagot. Sa inis ay naiboto na lang niya ang phone sa pader, kaya agad nasira ang cellphone sa lakas ng impact. Kung kailan handa na siyang sumubok ulit, kung kailan nakapagpasya na siya na magmahal ulit at aminin kay Jane na gusto niya itong ligawan, pero nawawala naman ito ngayon. Sa mga nakaraang linggong lumipas, pinag-isipan ni Lion na mabuti ang lahat. Pumunta pa nga siya ng puntod ni Francine para kausapin ito kung tama ba na mag-move on na siya. Sa mga araw na yon, palagi niyang tinitingnan si Jane para masiguro kung tama ba ang nararamdaman niya. Hindi naman na kasi niya maitatanggi pa sa sarili na nahulog na siya sa sekretarya. Kahit na hindi sila palagi magkasundo at kahit na hindi sila gaanong nagkakabanding. Sa simpleng sulyap niya rito at nakikitang ngiti araw-araw kay Jane, kusang bumigay ang puso niya. Maybe he's not the kind of man na expressive, pero bumalik lang si Jane ay babawi siya rito. Siguro ang isip lang talaga niya ang naguguluhan at hindi pa rin makalaya sa mga alaala nila ni Francine. Pero ang puso na niya ang nagsasabing umibig na muli at kay Jane yun. Sa kalaliman ng pag-iisip-isip ni Lion, ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. "Kuya, I found her!" Biglang sabi ng kanyang kapatid na kapapasok lamang. "Who? You're Ate Jane? Where is she?" Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at parang nabuhayan agad siya ng dugo. Ngayon niya lang ulit yun naramdaman matapos ang 4 na taon. "Sino pa ba?" "Oo, si Ate Jane nga. Pero may problema eh." "Problem? What's the problem?" Salubong ang mga kilay ni Lion. "May kasama siyang lalaki, kuya." Nang marinig niya ang sinabi ni Liana, ay nag-init ang kanyang ulo. Parang lahat ng nasa paligid niya ay kaya niyang sirain sa galit. "Where is she?" Mabigat at malalim niyang tanong sa kapatid. "Kuya, kasi..." "Dammit, Liana. Where is she? Ngayon na lang ulit ako magmamahal. Hindi pwedeng mapunta siya sa iba. Please tell me, where is she? I need to see her. I need to talk to her." Napansin niya ang pagngiti ng kapatid, pero hindi niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Nang ibigay sa kanya ni Liana ang address kung nasaan si Jane, dali-dali siyang umalis ng kanyang opisina. Sa bilis ng pagpapatakbo niya, wala pang 10 minuto ay naroon na siya sa kainan na tinuro ng kapatid. Habol niya ang kanyang paghinga nang pasukin niya ito at hinanap si Jane sa paligid. Ngunit nang makita niya ito na may kasamang lalaki at masayang nakikipagtawanan, ay naghurumentado agad ang kanyang puso. "Jane!" Malakas at mariing tawag niya rito. Nagulat naman si Jane sa biglang pagdating niya. Sir Lion, ano pang ginagawa niyo Naudlot ang pagsasalita ni Jane nang hawakan ni Lion ang kamay nito at hinila patungo sa likuran ng kainan kung saan may mga mesa at upuan. Walang tao roon maliban sa kanilang dalawa. "Sir Lion, pwede niyo na po akong bitiwan." Ani Jane nang hindi pa rin niya ito binibitiwan. "No, hindi kita bibitiwan. Hindi kita bibitiwan, Jane. Alam mo ba na halos wala na akong maitulog kakaisip kung nasan ka? Bakit hindi ka na pumapasok? Bakit hindi mo sinasagot mga tawag ko? Bakit wala ka na sa tinitirhan mo? Alam mo ba kung gaano karaming tanong ang gumulo sa utak ko nito mga nakaraang araw? Tapos makikita kita rito, nakikipagtawanan sa isang lalaki." Mahaba at halos walang hingahan niyang litanya. Nakatitig lang naman si Jane sa kanya na parang natulala. "What, Jane? Magsalita ka naman." Untag na niya rito. "Sir, bakit po ba kayo nagkakaganyan?" Halos mapanganga si Lion sa tanong ni Jane sa kanya. "Bakit? Because you left me. Umalis ka nang walang paalam. Iniwan mo ako, Jane." Asik niya nang nakatitig sa mga mata ni Jane. "Dahil po ba ito sa trabaho? Pwede naman po kayong humanap ng ibang kapalit ko para sa..." "God, Jane, hindi mo pa rin ba naiintindihan?" Bulalas ni Lion na ikanatikom ng bibig ni Jane. "It's not about you as my secretary anymore. Hindi to tungkol sa trabaho, Jane. Kundi tungkol nito sa nararamdaman ko para sa'yo. Cause believe it or not, I love you already. Narinig mo? I love you, Mary Jane Santa Ana. Mahal na kita kahit na hindi tayo palagi nagkakausap ng matagal. Your presence inside my office is good enough para matutunan kong maramdaman ulit na magmahal. Matitigan lang kita ng pasimple, masaya na ako. Then suddenly umalis ka." Napanganga na lamang si Jane na nakatingala sa kanya.
Mabigat ang bawat hinga ni Lion dahil sa halo-halong emosyon, lalo na sa kanyang pag-amin. Napayuko naman si Jane na natameme na lang. Maya-maya pa ay narinig niyang tumawa ito ng mahina. You love me? Mahal mo na ako, sir? Tanong nito sa kanya nang nakangiti. Nagtataka man ay tumango naman si Lion dahil yun naman talaga ang totoo. Yes, I love you, Jane. Sa maniwala ka man o hindi. 4 na taon akong hindi nakaramdam ng ganito, yung magmahal ulit. But when you came into my life, you slowly melt my frozen heart. Please, I love you, Jane. Huwag kang umalis sa tabi ko. Huwag mo akong iwan, please. Mahinahon at may panunuyo na sa boses niyang sabi. Napansin niyang lalo pang lumaki ang ngiti ni Jane sa kabila ng pamumula ng mga mata nito. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Lion nang may marinig siyang mga pumapalakpak sa paligid. Nang lingunin niya, nakita niya ang kapatid pati na ang mga magulang. Kasama rin ng mga ito ang isang ginang na nakangiti lang din pumapalakpak. Kundi nagkakamali si Lion ay ang mama ito ni Jane, at sa tabi naman ito ay ang lalaking kausap ni Jane kanina. Nang namukhaan niya ito, doon lang na-realize ni Lion na kapatid pala to ni Jane. Bigla niyang naalala ang picture ng dalawa sa mesa ni Jane. What's the meaning of this? Naguguluhan niyang tanong sa dalaga. Si Liana ang may pakana nito, sir. Plinano niya lahat para rumapaamin ka na may gusto ka rin sa akin. Kaso, mahal na pala eh. Sagot naman ni Jane na may pangaasar at napakalaki ng ngiti. Hindi makapaniwala si Lion. Hindi niya alam kung anong ire-react sa nangyayari, pero may naulinigan siya kanina mula kay Jane. Wait, did you just say, Rin? You mean gusto mo rin ako? Tanong niya rito na agad namang tumango. Oo, actually, crush nga kita ng first day pa lang. Kaso sabi mo ay ayaw mo ng maharot, kaya hindi ko pinapahalata. Gusto na kita noon pa, pero ikaw pala love na ako. Ang taas agad, so kailangan ko pala humabol ka agad. Pangiti-ngiti nitong sagot. Napakamot na lang ng kanyang ulo si Lion, pero hindi niya maitatanggi na nagdiriwang ang kanyang puso ngayon. At sa sobrang galak ay kinabig na niya ng mahigpit na yakap si Jane. I love you, Jane. Niligawan kita, okay? Bulong niya rito at humalik pa sa bunbunan nito. Aba, dapat lang po, sir. Hindi porket crush kita ay wala nang ligaw. Paghirapan mo ang oo ko. Tugon naman ni Jane. Hindi niya napigilang umiti dahilan para maluha na ang mami at kapatid niya. Mission accomplished. Tili ng kapatid niya na nagpupunas pa ng luha. Napangiti at napailing na lang si Lion sa kapatid na may pakana pala ng lahat. 9 na buwan na ang nakakalipas, ngunit parang kahapon lang ang mga nangyari para kay Jane. Sinong mag-aakala na ang dating suplado at parang yelo sa lamig na boss niya ay nobyo na niya ngayon? Oo, matapos ang ligawan ng ilang buwan ay sinagot niya rin si Lion. Bakit pa patatagalin kung mahal na rin naman niya ito? Sa ikalawang pagkakataon, malaki na naman ang pasasalamat niya sa kapatid ni Lion na si Liana na nagplano ng lahat. Ito kasi ang nagsabi na wag na muna siyang papasok sa trabaho. Pinalipat pa nga siya nito ng tirahan at pinasundo pa nito ang mama at kapatid niya sa probinsya para lang maging kakonsyaba. Natural ay nagulat noong una ang mga ito, pero nang sabihin niyang mahal din niya si Lion at nakita ng mga itong masaya siya, ay umayon din ng mga ito sa plano nila ni Liana. Tulad ng sabi ni Liana, ay wala rin naman siyang naging problema sa mga magulang ng mga to. Katunayan nga ay bago ang araw na pininano ni Liana ang lahat, ay nakausap na niya ang mga magulang ni Lion. Hindi pa kami nakakapagpasalamat sa iyo ng personal nung niligtas mo sa Liana, Iha. Pero ngayon naman, si Lion naman ang ililigtas mo sa pagkakaligmok niya sa sarili sa nakaraan. Maraming salamat, Jane, Iha. Huwag ka mag-alala, botong-boto ako sa iyo. Kung magpakasal man kayo ni Lion, ako ang unang magiging masaya. Yun ang sinabi sa kanya ng mami ni Lion na sinang-ayunan din ng daddy nito. Sa side naman ni Jane, nakausap na rin ni Lion ang mama at kapatid niya. Si Lion pa nga ang nag-insist na patingin sa mahusay na doktor ang mama niya at binigyan na rin ito ng full scholarship ang kapatid niya. Tinulungan pa sila nito na kumuha ng matutuluyan sa Manila nang sa ganoon ay hindi na sila magkakalayo pang tatlo. Siya ay nagbalik sa kolehiyo. Pareho sila ng university ng kapatid niya. Wala nang mahihiling pa si Jane. Labis-labis na ang galak ng kanyang puso
at hiling na lamang niya ay wag na itong matapos. "Sir, ito na po ang kape niyo." Ani Jane bitbit ang tasa ng kape nito. Napatayo naman si Lion sa kinauupuan nito at nakangiting sinalubong siya. "Love, anong ginagawa mo rito?" Tanong nito sa kanya. Inilapag niya muna ang tasa ng kape nito sa mesa bago humalik sa kanya. "Namiss ko kasi ang boss kong Ice Monster eh. Namiss kong dalhan ng kape." Sabi niya matapos halikan ng boyfriend. "Ice Monster talaga? Ang pogi ko namang monster, love." Natawa si Jane sa pagpapakit ng boyfriend. Ang layo na nito sa dating walang pake at malamig makitungo sa kapwa. Ngayon ay madalas na itong umiti at magpakita ng emosyon. Kahit nga ang mga empleyado nito ay nagulat din sa malaking pagbabago nito. "Ikaw lang ang pinakapogi at love ko ang Monster, Lion." Kinurot niya pa ang ilong nito na sinuklian ng mahinang tawa ni Lion. "Sabay na tayo mag-lunch mamaya, love. Sunduin kita sa school mo." Ani Lion. "Dito lang naman ako, wala kasi kaming klase hanggang mamayang tanghali. Kaya nga nabisita kita rito para maging secretary for a day mo muna. Okay lang naman daw kay Lena." Hindi na nga siya ang sekretary nito dahil si Lion mismo ang nagpabalik sa kanya sa pag-aaral. Kumuha siya ng kursong education dahil noon pa man ay pangarap na niyang maging guro. May bagong sekretary naman na si Lion na si Jane pa mismo ang pumili at nag-train. Pero kapag wala siyang pasok ay binibisita niya si Lion para maging sekretary nito tulad ng dati. Niyapos naman ni Lion ang bewang niya at nakangising tinulak siya sa mesa nito. "Hoy, sandali, anong ginagawa mo?" Tanong niya rito. Napalunok siya sa kakaibang ngisi ng boyfriend. "Nakalak naman yung pinto, di ba?" Kinilabutan si Jane sa mainit na hininga nitong tumama sa kanyang leeg nang bumulong to. "Lion, seryoso ka ba? Dito talaga?" "Why not, love? We haven't tried it here before." Hindi na nakapalagpas si Jane nang siilin siya nito ng mainit na halik na nauwi sa mainit na tagpo. Marami ring dumaan na struggle sa kanilang relasyon sa bawat paglipas ng buwan at taon. Pero dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa, hindi sila natibag nito at mas lalo lang siyang tumibay. Hanggang sa 5 taon nang lumipas, matapos makapagtapos ni Jane sa kanyang pag-aaral, ay sunod niyang tinanggap ang buhay may asawa nang alukin siya ng kasal ni Lion at may bonus pang baby boy sa kanilang bagong pamilya. Hindi niya inakala kailanman na ang pagtulong niya kay Liana ang magdadala sa kanya sa habang buhay na kaligayahan. Pinagtagpo sila ng kanyang cold boss na ngayon ay mister na niya at ama ng kanilang anak. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.